Lahat tayo may inis sa utak, may stress sa utak, marami tayong iniisip, kinaiinisan, at dahil sa sobra tayong stress, marami nagiging sakit. Sakit sa ulo, masakit sa dibdib, maraming sakit sa katawan, naka-high blood pa, kumukulo pa. Yan. So, paano natin tatanggalin? Hindi lang yung stress sa katawan, yung stress sa utak na dinadala. Ang pinakamagaling na psychiatrist, psychologist, in-house natin si Doc Lisa. Malaking tulong sa akin. At matuturuan niya tayo ng tips ng mga psychotherapy. Alam niyo, mahal kasi. Kung may pera po, magpa-psychiatrist kayo, walang problem. Kailan mahal ngayon? May 2,000, may 3,000, hindi man natin. Kaya, for the meantime, Doc Lisa, libreng tips para sa atin. So dito, tips para sa mga inis, sa galit at stress. So sa mga kaibigan at kamag-anak ng mga taong naiinis o nai-stress, ito po ang sasabihin nyo sa kanila. Number 1, itanong mo, ano ba yung kinakainis niya? Ano, sino, sitwasyon ba? Kulang ba sa pera? O bakit siya naiinis? Kailangan mailabas niya at maisabi niya ang cause o dahilan ng kanyang pagkainis. Para kayo po, mga nakikinig sa atin, isipin nyo, ano kinaiinisan nyo? Okay? Isa-isahin ni Doc Lisa. Kailangan matukoy. Matukoy. Palagay ko ang kinaiinisan nyo, isang tao. Hula ko lang tao or pera. Pero lahat naman yan So, kunwari, tao ang kinaiinisan nila. Kung tao, anong gagawin nila? Oo. Isipin mo na bakit. Kung may nagawang masama sa'yo, ang next mong isipin, gagantihan mo ba o papatawarin mo? Actually, yung mga nagpapatawad, mas gumagaling yung taong nagpatawad. Kasi para sa kanila yun hindi naman para dun sa taong papatawarin nila. Pero I'm sure 90% ng mga tao, siyempre naiinis sila Gusto nila gumanti, sumigaw, nalugi sila, naloko sila. So, paano sila aabot sa stage na bago mag-move on? Ang technique mo is pinapakinggan mo muna. Yes, kailangan pasalitain nyo yung taong naiinis, mailabas niya lahat ng inis, maisabi niya. Pag nailabas na niya yon, bawas na ang kanyang inis at galit. So, ilalabas niya sa'yo o doon sa tumutulong. Okay Yes. lang yun. Pero in the end, gusto naman natin mapalampas. Pero at that time, yun talaga mahirap Number 2, paano kung sakit ang kinaiinisan? Alam mo, nakakainis yung may sakit Diba? Wala kang magawa. Number 1, kung sakit, kailangan gagamutin mo. Kaya puro tayo health tips, diba? Gamot, payo, home remedy ni Doc Willie. Kaya lang, may time na hindi pa rin talaga gumagaling. May sakit na chronic, may sakit sa pag-edad, may sakit sa bisyo. Ano naman gagawin nila kung sakit na hindi nila maayos? Di nakapagpagamot ka na, no? Alam mo na. Ngayon, kung pangmatagalan itong sakit mo, kailangan matanggap mo na mararamdaman mo yung mga pains na everyday nandun na, hindi na matatanggal. At isipin mo, may mga tao nga, mas hirap pa kaysa sa akin. Yung mga na-stroke, hindi na yun makakalakad. So, isipin mo na may mga tao mas hirap pa kaysa sa kalagayan mo. Oo. So, tsaka yung sakit naman, di naman laging masakit Meron naman hirap ngayon, next day gumaganda. Meron kahit may cancer, malala isang buwan, pero may time nakaka-recover. Merong stroke na baldado, pero may stroke na nakaka-recover pa. So, iba-iba. So, konting tiyaga lang, konting tiis. Okay? Next, kung kinaiinisan nila, palagay natin may sitwasyon sa buhay nila na may pangyayari, may issue sa trabaho o sa ibang bagay. Doc Lisa. Kung mababago pa, gumawa tayo ng paraan para baguhin yon. Kung hindi naman, mag-focus na lang sa ibang bagay. So, iba ang gagawin ninyo. Pwede kayong magtrabaho para malibang ang inyong sarili. Ngayon, yung pagtanggap din sa sitwasyon na hindi na ma-correct, kailangan nandun din. Matanggap natin. Okay. At isang mahirap na kinaiinisan ng karamihan ay pera. Di ba? I think number 1 stressor ang pera Siyempre, pag konti ang pera mo, wala tayong magagawa. Tipid talaga. Tipid and tiis. Di ba? Kaysa gumawa tayo ng kalokohan, manloko ng tao, mag-scam, gumawa ng easy money, baka manalo ka sandali, magloko, baka nakaw konti. Pero in the end, masisira mo naman yung buong buhay mo, reputation mo Diba? So, mas maganda yung
tipid and tiis lang, tapos unti-unti maghanap ng pagkakakitaan na mas stable. Oo, pag-isipan nyo, ano yung talent ninyo at yun ang gawin yung trabaho, yung ma-i-offer nyo sa ibang tao. Okay. So, lahat tayo may kanya-kanyang talent, dapat ifo-focus lang para mabusy siya. Palagay natin, Doc Lisa, ang dami na nakikinig sa atin, mga stress siya. Ano ba mapapayo mo sa kanila? Kailangan meron kayong makakausap para mailabas nyo yon, ma-share ninyo at makapagpayo sa inyo. So, pumili kayo ng taong makakapagpayo ng tama. Malalaman nyo naman pag kinausap nyo yung isang kaibigan nyo, kamag-anak nyo, lalo kayo na stress, ay magtago na kayo. Okay? Pero to si Doc Lisa, pinakamagaling sa psychology. Saan mo ba nakuha itong psychology tips mo? Sa kakakausap ng maraming tao, tsaka it comes with age. So, yung mga mas may edad, mas marami ng karanasan o experience, mas nakakapagpayo na sila ng marami. I think may tulong din na 10 years old ka pa lang hinahayaan ka na ng mami mo mamalengke, magbantay ng bahay, mag-jeep mag-isa. Kaya mo na. Siyempre, kailangan street smart ka din doon mo na ako. Ngayon naman, ano may palatandaan na stress ka? Magbibigay ako ng 8 na 8 symptoms na posibleng sign ng stress. Yung lagi kang irritable, number 1. Number 2, minsan nagkakaroon ng singaw, sugat sa bibig, stress din yun minsan. Bako lang sa vitamins. Number 3, laging gutom ang pakiramdam. Number 4, kumukulo ang tiyan, hindi matunawan. Number 5, minsan maraming mga tigyawat sa mukha, ulubot, stress din yon. Number 6, mabilis ang tibok ng puso. Or nagbabasa-basa ang kamay. Yan talaga, ba nagbabasa ang kamay, stress na yan. Number 7, sakit ang ulo, sakit ang batok, stress yan. And number 8, laging pagod. Pag konting trabaho lang, napapagod ka, stress yun. At meron pa pala isang symptom, hindi ko nasulat. Yung dry mouth. Laging tuyo ang labi. Kasi pag na-stress ka, natutuyo yan Pag natuyo, inom ka na lang tubig. Hindi ka naman diabetic na, check mo na rin blood sugar mo, no? Kasi dry mouth, pwede rin diabetes. Pero kadalasan, stress din yan. Kaya uminom lang ng maraming tubig. Nagda-dry yung mouth, kulo ng kulo yung tiyan, tapos sumasakit yung ulo, sumasakit pa dito. Maganda itong mga tips ni Doc Lisa. Isipin nyo mag-isa. Pwede nyo sulat sa journal, sa diary. Huwag nyo na lang, tsaka isa pa Doc Lisa, kung may galit sila sa tao, mas maganda, huwag mo ilabas doon sa tao. Huwag mo ilabas sa nanay mo, sa kapatid mo, yung, let's say sila kaaway mo. Kasi pag sila yung namura mo, wala na Mas lalaki yung stress. Kaya dapat ikukwento mo sa isang neutral na tao. Final tips, Doc Lisa? Yes. Kung tayo ang kaibigan o kamag-anak, matuto tayong magpahinahon sa kanila. Bigyan sila ng magandang payo kasi malaking tulong yon dun sa taong nai-stress sa panahon ngayon. Okay, maraming salamat sa ating psychiatrist. Dapat nag-aaral ka na psychiatry. Hindi na kailangan, alam na niya to. Sa dami ng mga nai-stress na nagpapakalma. Bakit ka daw laging kalmado? Hindi ka daw ba marunong magalit? Hindi. Mataray po tayo. Oo. Kailangan din medyo mataray sila, di ba? Kailangan medyo may tapang din Kasi pag walang tapang, lagi kang tatapakan. Lagi kang talo, so masama loob mo.